hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy at welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, thank you. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Maraming salamat po for choosing to be with us today. Espesyal po ang ating hapon dahil makakasama ho natin ang isa sa ating mga paboritong Kapuso actors. He is also one of my favorite people in the world. Naitay Kapuso, please welcome Rocco Nasino. Thank you. Maraming salamat. Kumusta? Eto, nag-reminisce lang ako, Tito Boy, na yung time na ako yung nasalang dito. At naranasan ko to be you. Oo. That was what? About 2 years ago? 2 years ago. Anong naglalaro sa isipan mo? Ikaw nag-o-open ng Fast Talk. Nanginginig kamay ko nun. Kasi never been done. Yes. Tapos, kailangan natin gawin at paulit-ulit ako dun sa linya na yon. May certain may certain aspect sa pagbitaw ng linyang yun. Pero marami ang nag-akala na that was part of, a script. We pulled it off. So, ibig sabihin, I remain grateful. Maraming salamat. Thank you. Always. Yes. At ngayon, exciting dahil kasalukuyan palabas ang iyong pelikulang Tirik. Yes. Ng Cinemalaya. Talk about it. Cinemalaya 22. Ang theme for this year ay real reflections. Reflections on, paano natin titingnan ng buhay. At ang entry namin, kasama ko si Floyd Tena, isang napakagaling na aktor, dito sa Tirik, to set upright. Yun. Bakit Tirik ang title? Dami nga nag-aakala bold. Oo nga eh. Ako, yun ang unang dating sa akin. Tinanong ko rin sa director namin, si Direk Mai, bakit Tirik? Parang bold dating sa Jayon. Parang pang peak ng interest. That's right. To get people interested. But in the sense of tirik nga, yun nga, pagtirik ng kandila. Yun nga, pag-alay. Minsan, yung pagtirik ng kandila, pang cleanse ba ng soul, may nakagawa ng kasalanan. Titirik ako ng kandila para maano. So, yun, pag-uusapan yan dito. You play a priest in the movie, Pari. For the first time. For the first time? Mahirap dito, boy. Mahirap. And of course, bilang isang pari sa pelikulang ito, ang challenge was to be the caring kuya o parang pare na nakikita nila. Paring Bert ang pangalan Yeah, niya. kuya of the community. Pero mahirap yung papel ng pari. Pero mas mahirap ba maghubad bilang pari? Di ba? Because may nude scene ka dito sa pelikulang ito. First time. Grabe, nagawa ko yun. First time. First time na pari, first time na nude scene. Yes. I saw the shot. Malayo. Yun? O may malapit pang... May mas malapit pa dito, boy. Okay. So, pwede bang mapaliwanag mo kung bakit naghubot-hubad ang isang pare? Ayun nga, pagsabi yung pagtirik ng kandila, parang yun ang naging proseso niya na pagtirik ng masang malaking pinaliyab niyang sasakyan at lumiliyab yun at lahat, hinubad niya lahat. Kumbaga, kinlens niya yung sarili niya. Ikaw bilang aktor, hindi ka ba nagdalawang isip? Anong klaseng diskusyon ba ang naganap between you and your director? Was it necessary? Bakit ako kinakailangan maghubad? Siyempre, nandun yung tanong, Tito Boy. Kasi siyempre, yung managers ko sa Sparkle, inaalagaan din ako. At napatanong din sila. So, sabi nila, it's really, okay, nabasa na namin. It's up to you. At pinag-usapan namin, Direk Mai, ito ba yung nakikita mo? Kung parehas tayo, same page tayo. Okay, kasi ito yung sinasabing art. And Cinemalaya is for the art nga. And nung na-realize ko kung gaano ka-importante yung para sa eksena, na hindi bastos tingnan. Okay, sige, laban. Pumayag naman si Melissa. Pumayag si Melissa? Pumayag si Melissa. But you did have a conversation about it? I did. Siyempre, nung una, Tito Boy, parang, bakit ka pumayag? Sabi ko, tapos in-explain ko sa kanya. And then, eventually, naniwala naman siya na, naintindihan niya kung bakit kailangan yun para sa eksena. But this is not new to you because I remember you did a fashion show kung saan you had a butt exposure. Yeah, that was my yan yung goodbye ko kasi parang goodbye mo sa pagiging pag-endorse ng underwear na rin. Okay. So parang I knew it was my time to
let the younger ones take over na. So sabi ko, sige, let me go out with a bang. Kaya ginawa ko yun. Pero it's fun naman kasi ngayon nagsusulputan sila. So enjoy po. It's your time. It's your time. Pero yun nga sabi ko sa asawa ko na parang Na, again, I was gonna go back to Melissa. Ano ang reaction niya? sa itong mga No, photos the ito. butt exposure doon sa fashion show. Sabi niya, ayan, at least mapagmamalaki mo na yung bewang mo. Kasi Tito Boy, kung hindi niyo alam, ako yung very insecure para sa aking balakang. Kasi para sa akin, pangit tingnan yung medyo malaki yung puwet ko. Talaga? For That me, has ako been napapakita. an insecurity. As in nag-inquire na ako kung paano magpabawas ng Ng puwet. butt? Talaga? Ang iba kasi nagpapadagdag. Yan nga po sabi ng asawa ko, yung iba nga nagpapadagdag pa eh, ba't mo ibabawas yan? So, doon kasi sabi na, okay, siguro dapat tanggapin ko to. Ayun lang, medyo konting alalay lang sa pagsukat ng mga pants kasi hindi lahat okay sa akin. Pero halimbawa lang, Rocco, dumating yung pagkakataon na may isang papel na napakaganda, but requires you to do frontal nudity. Would you do it? Yun ang mahirap, Tito Boy. Kasi we have 2 kids, kami ng asawa ko. Minsan sinasabi ng wife ko parang, kapag, natanong din niya ako, Yeah. Ginawa mo yung tiring, nagpakita ka ng puwet mo. Paano kapag lumaki yung mga anak natin, pag napanood nila yan, baka tuksoin sila. So, anong gusto mo talaga? Gusto mo gawin yan? So, sabi ko, okay, pag-uusapan talaga natin. Kailangan ma-explain talaga sa kanila that this is really art. And it's storytelling kung bakit kailangan. Nakakatuwa lang, no? It's not anymore just about you and Melissa. It's also about family, about the children. Paano mo ipapaliwanag. But we don't know what's going to happen. Malay natin, pagdating ng panahon nila, 10, 15 years old, ordinaryo na ito. Yes, true. Di ba? And you don't even have to explain. Papunta na tayo dun, Tito Boy. Everyone's very open-minded. Mas may freedom nga ngayon. Kaya magaganda po yung mga pelikula ngayon sa Cinemalaya. Yeah. Itong pelikulang ito, itong Tirik, as an actor, may sense ka ba, Rocco, na I know you don't act because I want to win an award. I mean, no, I don't think anybody does that. Pero after watching the movie, meron kang sense na, ay, may laban to ah. For the film, yes. For yourself? For myself, I would not place it in my hands, kundi sa jury na lang. Kasi for me, as any actor would say, having isang entry dito sa Cinemalaya, award na yun para sa amin. Kasi napapaganda nito yung resume namin eh. And ibang directors naghahanap ng mga nakatrabaho nila sa Cinemalaya. And iba ang learnings dito. Happy ako that I got to do one this year kasi matagal na ako naghahanap. Lagi ko sinasabi sa interviews, nangungulit ako sa mga producers, directors, may mga pelikula ba na nangangailangan pa ng artista? Kasi gusto ko, kahit anong role, kahit hindi lead. So, dumating nga. Dumating. I don't know how, don't know why, pero napagtagpo ang paths namin ng director namin. Synchronicity. Ika nga. If you were to strip away one thing from your life, ano yun? Ang pagkukumpara ko sa iba. Ginagawa mo yan? Madalas, Tito Boy. At medyo asawa ko ang bugbog dito. Kasi siya yung nagsasabi na, love, wag mo ikumpara yung success mo sa success na iba. Tama ng social media. Kasi nga, Tito Boy, mahirap nga po maging artista ngayon, lalo na kapag matagal walang proyekto. So, napaka-importante yung nag-iipon, yung pag-invest ng tama, para maging stable palagi. You know, this is fascinating kasi this is coming from somebody like you who is many. You know, Okay. is nurse, reservist, ang dami-dami mong pwedeng gawin. Napaka-abilidad. I think that's a word that captures, Rocco Nacino. And then, di namin alam na, yun pala, because that's again an expression to a certain point of insecurity. Siya meron, ako wala. Yeah. Kasi, we are in a competitive business. It Diba? is, oh. We are in a competitive business. mahirap. So si Melissa pa lang taga-sabing, sandali. You know? Opo. And mahirap maging artista because of this competition, whether tanggap ito ng iba o hindi, mahirap din maging tao ngayon. That's true. Because of, because of the noise, because lahat ng gagawin mo, may nakabantay. Which now is easier kasi pag sumilip ako sa 2 anak namin, Yun. bumabalik na, okay,
masaya ako. May kinakain kami, nababayaran ng mga dapat bayaran, masaya kami, may oras kami para sa mga anak. Reasons to be grateful. Reasons to be Naging mas komplikado ba o mas naging simple dahil may dalawang anak ka na? komplikado. Diyos ko, wow. Pero tingnan mo naman, ngiti pa lang. Nakaka-good vibes naman. Oo. Pero ang marami kami na-realize, lalo na kapag may nakakausap ako mga magulang. Tulad ni Floyd, yung taxi driver sa Tirek, na isang tatay na rin. Nagtatanong ako, ganito ba talaga? Ganito ba talaga mga batang lalaki? Ganito ba? Kasi ngayon yung panganay namin nagsiselos na. So may ganon. So nasa stage kami sa kung kanino ibibigay yung pansin namin. So I'm sure maraming kapuso na Makaka-relate. talaga. Oo. So please, tulungan niyo po ako. Mag-message kayo sa akin nung kahit anong techniques na pwedeng gawin para mabawasan yung mga selos factor na, I don't like baby brother. May mga ganon. So, May balak ba kayo ni Melissa? Sundan pa rin si Izzy at saka si Elion? kung sunod-sunod pa ang proyekto at naparami ang ipon, yes, sana isang girl. Oh, okay. Para naman sulit ang martial arts ko. Isa Sa pa yun. manliligaw. Isa pa yun, di ba? Yung pagpapalaki sa'yo ng parents mo, ano doon ngayon ang na-realize mo na tama pala, ngayon na tatay ka na? Yung pag-iipon. Yung pag-iipon. Nung bachelor pa lang ako, Tito Boy, lagi sinasabi ng mami ko na, mag-ipon ka for a rainy day, always for a rainy day. Pero dahil nga mag-isa lang naman po ako, tumutulong naman po ako sa gastusin, medyo na-realize ko na hindi ko pala dapat to binili. Parang May sayang, ganun ka. may ganun. Oo. So ngayon bilang isang parent, alam ko na yung ibig sabihin na mag-ipon ka para for a rainy day. Kasi Oo. malaking bagay talaga yun. Lalo na kapag may mga anak. That's right. You were also very young when your mom was diagnosed with Yes. breast cancer. Breast cancer. At ang dami ninyong ginawa. You know, I was reading a lot of materials dito sa advokasya na ito. And ano ang naalala mong klarong natutunan mo dito sa journey ng mom? Ang presence, hindi mo maipagpapalit yun. Kahit anong halaga ng pera. So, nung time na na-diagnose po si Mami, pwede po siya magpa-mastectomy sa Singapore, pero mas pinili niya dito sa Pilipinas. Dahil? For some reason, mas safe ang pakiramdam niya dito. So, big sabihin nun, mag-isa ako sa Singapore, pumapasok ako sa school every day. Kung tumawag man siya, parang the whole time nandito po siya. Parang 2 beses po kasi mahal po ang overseas call noon. Wala pang cellphones noon. Oo. So, every day, parang dinedread ko na, hala, sa operation ba, mamamatay ba mami ko? May mga ganun, because nga young. So, doon ko natututunan yung importance ng presence and spending time with family talaga. Lalo na ngayon, mga seniors na sila. Ngayon, when you look back, ano yung tumatak sa isipan mo na pamamaraan ng paglaban ng mami mo sa cancer? Yung pagpapakita niya sa kanya na matatag siya, na kinakaya niya. Even nung In-express niya yun? Pinapakita niya. Ini-express niya sa'yo? Yeah, kung iiyak man po siya sa kasama tatay ko, or yung tatay ko na yung umiiyak, pero never niya po pinapakita sa amin. Pinapakita niya sa amin, mag-work ako, sige, pagbutihin sa school magkikita tayo ulit. Even during chemotherapy, tuloy pa rin siya sa trabaho. So, warrior talaga. Rocco, dito sa Fast Talk at saka sa GMA7, marami ang tumatawag sa iyo ng mayor. Siguro dahil sa mga papel na ginagampanan mo, di ba? Madalas politika. Politiko. Kahit po si Attorney Felipe. Ang tawag sa Mayor iyo po tawag sa akin. ay mayor. Tanong, may pagkakataon ba? May posibilidad ba na papasukin mo ang mundo ng politika, ang kasagutan? Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abroad. We're back on the show. Kasama po natin Rocco Nasino. Rocco, let's do the Fast Talk. Okay. Rocco, tirik o titig? Tirik. Hubad, balot. Hubad. Safe o daring? Daring na. Romantic, practical. Romantic. Past, future. Future. Love scene,
fight scene. Fight scene. Good role, good pay. Good pay. More to prove, more to enjoy. More to prove. Best actor, best husband. Best husband. Best husband, best dad. Best husband. Dad bod, ma-abs na dad. Paabs na dapat. Iyak ng baby, talak ni Melissa. Iyak ng baby. Your best Pinoy actor. Dennis Trillo. Your best Pinoy actress. Marian Rivera. Unang ginagawa pagkagising. Mag-stretch. Huling ginagawa. Mag-stretch pa rin. One thing you can't live without. Family. One thing you're still insecure about. My poet. Yes or no? Nagtaping ng lasing. Yes. Yes or no? May aktor na muntik makasuntukan. Yes. Yes or no? May pinagselosan kay Melissa. Yes. Yes or no? Nagsinungaling sa asawa. No. Yes or no? Pinormahan noon ng bakla. No. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Anytime. 5 years from now, sana, Ay, may Best Actor Award ako. alam mo, mangyayari yan. Say Sana, it sana. and it happens. Say it. Di ba? Minsan lang mangarap ng ganyan. Why not? Di Why ba? not? It's gonna happen. Yeah. Talagang hindi hula po ito. Mangyayari yan. Pero, ilang beses ka nang gumanap na mayor sa mga teleserye? Bayan Ko, First Lady, Lolong. So, logical yung tanong. Tatawid ka ba? I mean, is there a possibility that you will enter politics? Muntik na, Tito Boy. Muntik na. Oh. May nagyaya na rin. Nagbigay rin po ako ng intensyon. May mga kinausap din po. Bilang options din ba? Pero pinili ko pa rin ng showbiz. Lokal ito sa Antipolo? Yung muntik? Yes. You're going to run for? Yes. Anong posisyon? At wanted to start at the bottom lang naman. Para magandang umpisa. Yes, at makapaglatag ng mga program siguro for sports, anything medical, dahil nga linya ko po yun. And anything to help, kumbaga. At nakita ko yung potential po ng Antipolo, marami pa pong pwede ibigay. Tama. So baka bilang doon ako nakatira, baka makatulong din ako. What stopped you? Yung dami ng proyekto na mawawala sa akin po. So parang sayang kasi may pamilya na ako and may isasantabi muna yan. So, hindi sarado ang pintuan? Sa ngayon po, masasabi ko sarado po. Sarado pa. Dahil sa dami ng ginagawa mo rin. Yes, and for some reason, nabibigyan ako ng mga auditions for projects abroad. So, kung mangyari po yon ay ibang klaseng window na po mabubuksan kapag matuloy po yun. Wow, okay. So that's good. Pero balik lang ako din sa politika kasi may mga taong naniniwala. Sabi mo nga kanina, I wanna build on it. May mga tao na nagsasabing walang karapatan, walang kaalaman, ang mga artista na pumapasok sa public service and you disagree. You disagree dahil sa palagay mo ay Dapat disagreed and can agree. Dahil nga, kung kulang ang puhunan sa kaalaman, sa public service, ay wag muna. So when you're really ito'y ready. pinaghahandaan. Dapat pinaghahandaan. Kasi yung trust ng mga tao nasa inyo kayo magli-lead So dapat meron kayong mga bala ba? Napakaingay ng mundo ngayon. Ang dami-daming pinag-uusapan. Andiyan ang impeachment, andiyan ang flood control controversy, andiyan yung mainit na pinag-uusapan na Pax-Silica. You cannot not have an opinion sa mga panahong ito. Ikaw ba, do you keep your opinions to yourself and to Melissa? Or ikaw ba yung ibinabahagi mo yung boses mo tungkol sa mga usaping gobyerno, halimbawa, at politika? Minsan bilang isang concerned citizen, through social media lang naman. Nailalabas ko yung mga saloobin ko. Pero it has to be at a point na you don't overstep. Pero alam mo na pag ginawa mo yun, you're taking a risk. Of course. Kasi it becomes a choice between being able to express what you want and your peace. Yes. Di ba? Minsan po, tatanggapin nyo talaga. Guluhin ako, but I felt good to speak my mind. Minsan kailangan po talaga minsan kapag naghahanap na tayo ng pagbabago, may kailangan gawin, may kailangan step up.
At hindi nakakalimot, magtirik ng kandila at ipagdasal silang lahat. At tayong lahat. Ang Pilipinas at ang gobyerno natin. Lahat tayo dapat magtirik ng kandila. Yes. Imbitahan mo sila lahat sa tirik. Yan, mga kapuso, ang tirik po para sa Cinemalaya 22, Real Reflections. Kasama ko po dito si Floyd Tena, directed by Direk Mai Padilla. Panoorin niyo po ito. Suportahan natin ang lahat ng pelikulang Pilipino. Yan. Rocco, maraming salamat. Thank you. Ngaitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. Piliin ang gumawa ng tama. Be Juan Tama. Goodbye for now. God bless.